Nandito tayo ngayon dahil mahal na mahal natin ang ating bayan. At hindi tayo papayag na sisirain ito ng binabawalan kami sa pag-union, ginigipit o hinuhuli yung mga organizer. Parang, teka muna, wala namang masama sa pag-union. Karapatan naman namin ito at saka nasa batas naman ito na karapatan naman natin yung magkaroon ng maayos na pamumuhay, disenteng trabaho at sahod. Ako po si Mary Ann Castillo, Secretary General ng Kilusang Mayo 1 at Pangulo ng Nexperia Workers Union sa Limog Katagalugan. Una nung pumasok ako sa kumpanya bilang manggagawa, kahit sabihin mong na union member ako, noong una hindi pa talaga pero nung unti-unti na sumasama sa mga SSP, sumasama sa mga pagkilos, tapos mga pag-aaral, unti-unti na unang nalaman yung mga labor rights, yung mga karapatan ng mga manggagawa. Tayong gumagawa ng mga produkto nag-aambag sa pondo ng bayan, nagbabayad ng mga inutang, pero tayo ang nagtitiis sa mababang sahod at biktima ng matinding pasistang panunupil. Tayo ang laging nasa hulihan, ang naghihirap, habang ang mga nasa pwesto ay nagpapakasasa sa kaban ng bayan. Ginigipit pa kami sa aming karapatan, gaya nung nakaraan na pinupuntahan ng mga manggagawa sa kanilang mga bahay para sabihan na huwag mag-union, buwagin yung union rights, yung sa maayos na pakikipagtawaran sa CBA. Nalaman natin doon na hindi naman yan kusang ibinibigay ng management, kundi talagang ipinaglalaban siya. Kailangan kumilos ng buong kasapian para makuha yung mga proposal na gusto naming makamit sa sahod, trabaho at karapatan. Sa gawain naman sa Kilusang Mayo 1, hindi na lang siya manggagawa sa Nexperia o sa union na kinapapalooban ko, kundi yung kalagayan ng mga manggagawa sa iba't ibang pagawaan at iba't ibang sektor. Kasamang mga magsasaka at mga maralita, mga tsuper at mga migrante at mga manggagawa sa iba't ibang bansa na parehong inaatake pagdating sa mga karapatan. Labor rights kasi ay karapatan din, human rights din siya dahil karapatan sa nakabubuhay na sahod, karapatan sa disenteng pamumuhay. So sabihin yung mga karapatan na yan, dapat makamtan ng mga manggagawa. Makikita mo na hindi lang ekon yung kung bakit nananatiling mababa yung sahod ng mga manggagawa, kundi parang political din siya. Kaya talagang kailangan sumama ng mga manggagawa at itaas yung pampulitikang kamalayan. Everyday mo siyang ipaglalaban kasi habang tumatagal ka sa trabaho, yung sahod lumilit yung halaga. Hindi naman tinataas ng gobyerno yung minimum wage. Wala siyang ibinibigay na dagdag sahod sa mga manggagawa. Kaya kumbaga patuloy lang kami na dapat kumilos kasi pati sa CBA na 3 taon, kumbaga taon-taon na kailangan humihinga ng dagdag sahod dahil sa pagtaas ng inflation rate, pati sa pagtataas ng mga bilihin, walang ginagawa yung gobyerno ni Marcos, kaya talagang walang aasahan kundi yung sama-samang pagkilos ng mga manggagawa. Kaya palawakin natin ang ating hanay na nanawagan ng tunay na pagbabago sa bulok na sistema. Panagutin ang mga kurap, ikulong at isauli ang kanilang kinurakot. Harapin nila ang galit ng taong bayan. Walang magsasalba sa atin, kundi ang ating sama-samang pagkilos at